Ito mga kababayan, etong si Kiko Barsaga. Nag-post na parang ginagawa niya pinagbibintangan na naman si Pangulo na may kasalanan daw kung bakit bumaha diyan sa May Cebu. Ano masasabi mo? Partner, alam mo sa totoo lang, alam mo, isa ang Cebu sa pinagkuhanan ng Dolomite. Alam naman natin 'yan. And hindi ko makikita yung hindi ko makikita yung problem na sasabihin ni Congressman Barsaga na dahil kay Pangulong Bongbong Marcos bumaha Cebu. Bakit? Panahon ba ni PBBM? Yung mga flood control doon? Panahon ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pinagpapagawa na palpak doon? Correct. Di ba't way back 2016 up to 2019? 2018? Tinuloy nila yung mga flood control na yan? Alam Sino ba yan? Ito, mawalang galang. Yung Kiko Barsaga. Yung Kiko Barsaga? Partner, mawalang galang. Sige. Mawalang galang, no? Bastos Bastos talaga yan. Bastos ang bunganga Sobra na Wala na sa lugar tong tao na to. Ako sinasabihan kita. Ikaw, Congressman Barsaga, makinig ka. Yan, makinig ka. Koy, balata mo yan. Susunod ako. Makinig ka sa akin, Congressman Barsaga. Bastos ka Talaga ba? Wala kang respeto. Sino yan? Alam mo, malayo pinagkaiba mo. Kanino? Sa tatay mo. Sino yun? Yung tatay mo may respeto Kunyari lang. Yung tatay mo may respeto Hindi ako yung tatay. Totoo, yung tatay niya. May respeto, si Pidi. Panahon ni Pinay. Partner, isa ka makakita. Sasabihin mo, isisisi mo kay Pangulong Bongbong Marcos lahat ng nangyayari ngayon. Isisisi mo sa kanya, lahat ba ng issue ng flood control kay Bongbong Marcos? Hindi. Hindi ka nga makapagpatunay, wala kang mailabas na ebidensya. Bunganga. Putya, puro abunganga, puro angaw-ngaw sa Kongreso. Ito nga, pinahiya siya ng isang bata. Kaya nga sabi ng bata, oy, wow mahiya ka naman sa... Panot din kasi to. Oo, kaya yung buhok niya nakalaglag Pero ito, madagdag ko lang episode natin, panot Benga, panot. Pare, madagdag ko lang. Di ba nung eleksyon, halos tumanghod ka sa harapan ni Pangulong Marcos. Manalo ka lang. Nanunumbat ka. Hindi ako nanunumbat, partner. Hindi ako nanunumbat, partner. Pero kung lumuhod siya sa harapan ng unity team noon, kung dumikit siya sa panahon na yon, akala mo aso na asunod. Tapos babanata mo si presidente na ikinampanya mo rin naman sa Cavite. Tama. Sasabihin mong ganyan? Sisiraan mo yung tao? Alam mo, ikinain niya rin yung lahat ng sinabi niya. Alam mo ginagalit mo si Koy. Ikaw kay Barsaga, dati ang yabang mo ngayon. Wala ka namang ginagawa katulad ka ni Pulong. Dati natatanda mo, pader lang kausap mo. Sino ba yung congressman ba yan? Si Kiko Barsaga. Di may nagawa ng batas yan. Wala pa rin. Parang si Pulong yan. Parang riding in tandem yan Parehas walang mode, walang kwentang tao. Ako sinasabihan ko na ganyan si Congressman Barsaga because it's foul. Foul na Paano kung wala magsasalita, patuloy siya magsasalita ng ganyan? It's make nonsense nga. Yung nonsense niya, sinasakyan ng iba, na kinakagat ng iba, marami malalaso ng utak na tao. Tama. So, ibig sabihin, kahit pagsamahin mo si Baste, si Pulong, at saka etong Panort din na to, kumpara mo naman kay Sandro, napakarami ng batas kahit na first time maging congressman. Ano bang gusto nila? Pababayin nila si Pangulong Bongbong Marcos? Pero bakit ganun? Matagal na kayo dyan. Wala pa rin kayong nagagawang batas. Alam mo ba kinuha na course niyan? Alam mo kinuha na course? Ninakaw? Ni Kiko Barsaga? Ninakaw? Hindi. Hindi. AB Normal, Major in Mandaluyong. Di ba? Yan ang course mo. AB Normal, Major in Mandaluyong. Tapos andayo mo napapaniwala, punasan mo muna yung laway mo dito. Sa loob, sa labas. Dito, kadiri ka. Bago ka dumaldal, gumawa ka ng batas dahil ang congressman, legislador, gumagawa ng batas. Hindi trabaho ng congressman mag-video-video, parehas kayo ni Pulong. Si Pulong pala post. Ikaw pa video-video, Sandro. Si Pulong, sabi mo? Pala post. Hindi. Pala booking. Oo nga, Pulong. Pala booking ka. Diba? Ba't di ka gumawa ng batas? Kaysa man-booking ka. Oo, anong batas? Anti-iot bill. Ba't di ka ganun gumawa ng batas na kung saan pag ang babae, napainom mo na, napakain mo, 1,000 na lang. Gawin mo yung anti-iot bill. May magawa ka naman, Pulong. Nakita namin yung time card mo sa Congress. Walang pads. Walang tao. Wala
Wala, ang linis. Ang linis, Pulong. Trabaho ka naman. O kaya anti-bongo bill. Sabihan mo rin yung anak mo. Baka magmana sa'yo. Yung anak mo na... Ang dami 7-Eleven. Ang dami 7-Eleven. May nagawa na bang batas? Wala pa rin. Matatapos na naman ang 20th Congress. Nako. Ang tindi, no? Paano nakakalusot tong mga to? Akin lang tayo mga kababayan natin, mga Pilipino, tayo taxpayer. We're the taxpayers. No? Tayo nagpapasahod sa kanila. Correct. Tayo ang employer nila. So magtrabaho sila para sa bayan. Ang pananaw nila hindi ganyan. Ang pananaw nila kasi hinalal nyo ang mga Duterte, kailangan paglingkuran. Hindi sila maglilingkod sa taong bayan, sila ang paglilingkuran nyo. Ilalayo pa ba yan? Tignan nyo naman si Sara. Paprangkahin ko na. BP Sara, mahiya ka naman. Hinalal ka namin, hindi ikaw ang paglilingkuran. Anong ginagawa mo? Biyahe ka rito, biyahe ka ron. Buti sana kung tulad ni Pangulo may dala ka na magandang balita para sa bansang ito. Hindi. Kung hindi, anong ginagawa mo? Sinisiraan mo, pinagtripan mo kahit yung pinagawa ni Apo. San Juanico Bridge ba ka mo? Ano yung sabi niya? Yung San Juanico Bridge daw ay may korupsyon. Hindi daw ito tourist spot, sabi niya. Sorry, my pulse. Pero sa akin lang, sabihin ko lang to in front of many Pilipino na nanonood sa atin. Hindi ka mananalo kung walang unity. Tama. Hindi ka magiging vice president kung walang Bongbong Marcos sa tabi mo. Yan ang sasabihin ko. Eto. Nangyari sa Cebu ngayon. May bagyo. Nasan ka, Buday? Nasa ibang bansa. Kasama ni Barbie. Happy birthday, Barbie! Happy birthday! Dalaga ka na. Kitang-kita namin yung post mo. Tumatanggap ka ng roses. Di mo ba? Nihoy. Wala sila. Alam mo, kada sinisiraan nila si President Marcos. Hindi nag-generate ng boto sa kanila yun. Kasi nga sabi sa banal na kasulatan, ang siyang ibinababa ay siyang tinataas. Ang siyang nagpapakataas ay siyang binababa. Amen. Kaya kita mo. Wala raw na ba? May magpapasko. Kaya kita mo, partner. Kaya kitang-kita mo. Kahit anong susog niya kay Presidente Marcos, nakababanat niya ng banat. At kahit anong sira niya sa mga OFW, partner, nasa ibang bansa tayo. Alam natin, naririnig natin yung boses ng OFW. Sinisira sa harapan nila si Presidente. Alam mo ang sabi nila? Alam mo, isa lang sabi, hindi ka mananalo na pagka-vice-presidente kung wala si Bongbong Marcos sa tabi mo. Correct. Everything. Mismo nagsasabi niyan, mga OFW sa Hong Kong. Ito lang if we talk about legacy, there's no one can compare about the Marcoses. Everything you use right now, National Kidney, LRT, the Heart Center, Children's Hospital. Children's Hospital. From our OFW outside there in the country. Kung saan nandoon ka mo si Takero